Ang inflasyon ay tulad ng tubig na kapag dinagdagan ay tumataas ang level at tubig na kapag binabawasan ay bumababa ang level. Ang inflasyon ay hindi nag-stay sa iisa lang ang sukat. Ang inflasyon ay minsan na tumataas at minsan bumababa. Ang usaping inflasyon ay nakatuon sa taunang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto, serbisyo sa loob ng isang pambansang ekonomiya. Sa tingin nyo, ang isa sa example ng inflasyon ay ang Christmas decorations, di ba? Kapag Christmas, pag malayo pa yung Christmas Eve is hindi bumababa or nakastay lang yung mga price or mababa lang yung mga price ng mga Christmas decorations. While kapag Christmas Eve na talaga siya or malapit na yung Christmas is tumataas na yung mga Christmas decorations. Also, karaniwang nagaganap ang inflasyon sa lahat ng mga ekonomiya sa pambansa at pandaigdigang saklaw at apektado ang lahat ng produkto o serbisyo dito. Isang suliraning pang-ekonomiya ang inflasyon dahil nakapagpapalaki ito sa kakapusan ng ekonomiya. Kapag hindi nakontrol ang pagtaas ng inflasyon, nawawala ng kakayahan ng mamimili ng ang mga mamamayan ng mga produkto o serbisyo. Alam nyo ay malaki rin ang kampanya ng pamilihan at ng pamahalaan sa pag-impluwensya sa inflasyon sa mga bansa. Nasusukat at natutuos ang inflasyon sa pamamagitan ng wholesale o price index, wholesale price index, GNI implicit price index, GNI deflator at ang consumer price index. Unahin muna natin ang wholesale price index o WPI. Ang WPI ay isang panukat na nagsisibing talaan ng mga presyong binabayaran ng mga negosyo para sa paggawa ng mga produkto o serbisyong ipinoproseso nila at muli nilang binebenta sa mga mamimili. Alam niyo na mahalaga ang WPI upang makita ang kabuuang palatandaan ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Nadulot ng mga salig tulad ng batas ng supply at demand o kaya ay ang pagbabago sa paggamit ng mga salik sa produksyon. Sinusukat ng WPI ang kabuuang bahagdan ng pagbaba at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Itinatala ng WPI kung gaanong kalaki nga ba ang itinataas o binababa sa presyo ng lahat ng bilihing ginagawa ng mga negosyo, imbis na sukatin ng mga produktong nabili ng mga mamamili. Dumako tayo sa GNI. Ano nga ba ang GNI? Ang GNI Implicit Price Index o deflator naman ay panukat na gumagamit ng GNI para masukat ang bahagdan ng inflasyon sa ekonomiya. Ito ang sumusukot sa buoang bahagdan ng pagbabago ng presyo ng mga bilihin na sa mga pamilihan na nabuo ang totoong sukat ng GNI na natuos upang malaman kung aling mga sektor ng ekonomiya ang naeepektuhan ng inflasyon. Ngayon naman class, ang Consumer Price Index ay ang mga talaan at resibo ng mga negosyo. Ang panukat na ito ay ginagamit sa pagtatalanan ng presyo ng mga nabiling mga produkto o serbisyo ng mga mamimili. Kinukuha nito ang presyo at dami ng mga produktong nasa pamilihan o sinusukat nito ang mga produkto o serbisyong kabilang sa tinatawag na basic and prime commodities o mga pangunahing bilihin na mahalaga sa araw-araw na pamumuhay tulad ng mga bigas, mantika, asin, kape at iba't ibang gulay. Kabilang ito sa tinatawag na market basket o mga bilihing kinukonsumo ng isang tipikal na pamilya sa araw-araw sa loob ng isang taon.